Okay, pasukin natin si Mr. Tony Bema. Sir Tony. Hello, good evening, Salday. Yes, good evening. Kay Engineer. Good evening, Sir Anthony. Paano naman itong kanyo, yung advocacy, maganda yung advocacy ni Engineer. Kay Abraham Lincoln yun. Hanga ko dyan. Kaya paano naman kung wala mang cooperation ang mga tao natin, mga kababayan natin. Lalo na yung walang trabaho, paano makasuporta sa mga anak nila kung wala naman mga trabaho. Kaya wag mag-anak. Kaya wag mag-anak. Kung totoo, kung mapipigil lang yan, hindi dapat tayo mag-anak kung wala naman tayong trabaho. Oo nga. Yung condom ang naman makakapili. ito sa tayo, mag-produce tayo, mag-propagate dahil sabi ng Panginoon, mag-propagate tayo. Diba? Hindi ganun po ang pagkasabi. Wrong interpretation po ng Bible, yung mga iba yun. Wrong interpretation nila yung sinabing go and multiply. Ay, ibig sabihin multiply yung mga produkto natin na gulay, karne, baboy, yun ang ibig niya sabihin, hindi yung problema. Hindi yung mga inhabitant. Hindi, yun nga ang maling interpretasyon ng mga ibang religious leader. Okay lang, paliwanag ni Kwan yun, ni Mr. Velarde. Oo. Sabihin mo sa kanya, iliwanag niya yun. Yung ibig niya sabihin sa multiply your product resources, na yung mga gulay, mga baboy, tsaka mga manok. Yun ang ibig sabihin ng Pero, go and multiply. Pero alam mo, Sir Tony, magandang tanong mo bakit kaya, kahit na walang kakayahan, nag-aanak pa rin, no? Hindi talaga mapigilan ito Natural ito kasi sa tao Hindi, meron nga condom Tsaka, kung maagang na-lecturean, na-lecture na sabihan ng mga kabataan, maingat sila. At saka mapipigilan talaga nila. Problema naman yung mga kondom, ayaw na makaparian. Gusto nila dumaming tao upang marami silang abuloy. Yeah. Kaya lumaki ang pondo nila, padala sa Kwan, doon sa bansang Kwan. Vatican. Sa Santo Papa. Kaya ito mga pare, minsan masisisi ito sa Kwan natin, rapid na growth, expulsion ng Kwan natin, population. Kasi ito mga pasimuno, hindi nila alam na malaking talagang faktor itong population natin sa kahirapan. Yung nga po, kaya nga yung linalakad namin ngayon sa Kongreso, Senado, na ang mga advocates against sa condom, tsaka meron silang tinatawag na responsibility as a conspirator. Conspiracy para dun sa mga naghihirap, no? Dahil halimbawa, yung isang estudyanteng mga lovers, siyempre gusto nila ng sex. Sinasabihan sila, huwag kayong gagamit ng condom. O di nabuntis. Sabi namin sa inyo, hindi sana namin gusto mabuntis. Sabi nyo, wag gumamit ng condom. Ayan, nabuntis tuloy. So ngayon, meron silang right na ibigay yun sa simbahan na nag-advocate sa kanila. Ayan, alagaan nyo ngayon yan. Parang ganun. May comment ako dyan sa Okay. You cannot feel the real happiness in life. Iyon ang talagang ang remark ng maraming tao. You cannot enjoy the life of happiness during the time of doing such. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Mr. Tony Bebas, Thank you, Sir Tony. Hindi ko ganong nakuha yung sinabi niyang you cannot feel, gano'n? Hindi, ibig niya sabihin, kung may condom, hindi raw masaya. Ganun ba? Yun ang maraming comment ng ganun ba? Sa paggamit ng condom. O di yung kabila, yung pilis na lang. Di ba? Meron pa namang iba di ba? Okay, no? So, meron tayong text dito, Angel, basahin ko lang From 0921-4561952. Sabi niya, ang layo ng kaisipang advance ni Lincoln versus kaisipan ni Erap
huweteng economy as a superhighway out of poverty. Yan, yun ang sabi niya, no? So, malayo nga, no? Malayo nga, no? Dahil itong naging speech o sulat ni Lincoln nung kapanahunan niya ay talagang moral values, ano? Values talaga yung kanyang tinutukan. To para hindi magkaroon ng yun na nga, no? Yung maresolba yung mga kahirapan at hindi magdusa yung mga batang inuluwal nang walang kaplano-plano. Kaya maganda yung sabi, no? Pero Ilagay. nakaka-amaze talaga na 160. Noong pa lang, sinabi niya na, no? Konti pa lang ang populasyon nun. Oo. Di ba? 160 years ago yun, ha? Oo. Ilan na ang population ng Amerika nun? Konti pa lang, di ba? Oo. At saka marami pang lugar sa mismong US na inhabited, wala pang tao. O, di ba? Oo. Pero sinabi niya na yun, ano? Ang galing, ha? Kaya naman sa Amerika hindi problema itong poverty na ganito ka rampant dahil nga yung karapatan ng bata talagang inalagaan ng government. Ang lupit doon kasi yung tinatawag na wage garnishment ini-enforce talaga kung meron kang anakan tapos nag-abla na yung babae, babawas na yung sweldo mo. Automatic. Hindi mo na makahawakan yung sweldo mo na yun, talagang binabawas na yun doon sa Para pan-support, para siguradong masuportahan yung bata. Right. Ngayon, kung nahihirapan ka sa parang gano'n, magdusa ka kasi kasalanan mo eh. Parang gano'n ang ibig sabihin nun. Ano? Sabi ni 0921-456-1952, yung kanina nag-express kanina, sabi, mali pa rin yan, engineer, Sabi niya, we multiply the goodness, the blessings, the God-given graces for the benefit of all mankind. Yan, okay? Tapos meron siyang konting komentaryo kay Bebas, pero hindi ko na lang babasahin, Okay. Medyo okay. Anong masabi mo doon? Na ang sinasabi nitong texter natin ay multiply kundi yung graces, yung mga goodness na itinuturo ng simbahan. Parang ganoon. Oo, naman yun kung kaya mo naman. The blessings. Kagaya nila, Sabagay yung blessings. Brad Pitt, no? Dahil sa yaman nilang mag-asawa. Ang dami nilang inampun. Ganon din si Madonna. Although wala siyang asawa, pero okay lang kasi yung nakakatulong nga siya dun sa Dahil ang inaampun nila karamihan yung mga nagugutom dun sa Africa, dun sa Darfur, dun sa Somalia, yung mga yun ang inaampun nila ng mga bata, yung talaga mamamatay na sa gutom. So yan yung blessing. So marami silang anak. Dinamihan pa nila yung anak nila. Para makatulong. Ayun, multiply the blessings, Okay, from Albert, from Pampanga, sabi niya, kapag nanalo si Erap, may pag-asa ang mga plano para sa Pilipinas ni Engineer ba? Ano yun? Pag nanalo daw si Erap, yung mga advocates ng American for a Better Philippines, may pag-asa daw na magawa pag nanalo si Erap. Nakuha mo ba yung ano kayang nasilip ni siguro yung mga suggestion natin sa kanila, pakikinggan niya. Actually totoo yun kasi talaga ang di ba yung Loveland City, kung lang yung mga malapit kay Erap, kayang-kaya nilang gawin yung Loveland City. Ngayon nagbukas na yung sa Korea, yung Songdo. Nagbukas na? Nagbukas na. Yung model ng Loveland City? 2 weeks ago, Pero ang kaibahan ng Korean na Songdo City, ang nila very ambitious din. Gusto nilang agawin ang business center from New York. Wow!